Ang musika ay nagsisilbing salamin ng lipunan sa pamamagitan ng tugma, ritmo at talinghaga na iahayag ng mga alagad ng sining ang katotohanan tungkol sa buhay, kahirapan, pag-ibig, politika at pagkatao. Sa larangan ng rap sa Pilipinas, isa sa mga pinakatanyag at may malalim na ambag ay si Glock-9. Hindi lamang siya kilala bilang isang mahusay na makata ng makabagong panahon, kundi bilang tinig ng sektor na madalas hindi napapakinggan. Ang kanyang mga akda ay naglalarawan ng realidad na hinaharap ng karaniwang mamamayan. Si Glock-9 ay ang alias ni Aristotel Polisco. Ipinanganak noong 18 na Oktubre 1977 sa Binangonan, Rizal. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya na nakaranas ng kakulangan sa buhay. Ang kanyang kabataan ay hindi marangya. Sa halip, hinubog siya ng mga karanasang may kinalaman sa kahirapan at pagsusumikap. Ang kanyang mga magulang ay nagsikap upang maitaguyod ang kanyang pamilya at mula rito ay natutunan niya ang kahalagahan ng tiyaga, responsibilidad. Bilang isang mag-aaral, hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Pumasok siya sa kursong Fine Arts sa Philippine Women's University ngunit hindi ito natapos dahil sa kakulangan sa pananalapi. Sa kabila nito, hindi naging hadlang ang kakulangan ng formal na edukasyon upang malinang ang kanyang talento sa pagsusulat at pagrarap. Sa murang edad ay nahilig na siya sa pakikinig sa hip-hop, kapwa lokal at banyaga, at dito nagsimulang mabuo ang kanyang interes sa paglikha ng sariling musika. Nagsimula si Glock-9 sa pagsali sa mga rap contest at underground performances noong dekada 90. Kabilang siya sa grupong Death Threat, isang kilalang rap group noong panong iyon. Sa yugtong ito, natutuhan niya ang disiplina sa pagsusulat ng liriko at pakikipagtunggali sa ibang rapper sa pamamagitan ng rap battle. Ang kanyang estilo ay mabilis, malinaw at puno ng makahulugang salita. Hindi lamang siya nakatuon sa pagyayabang o pagpapakitang gilas kundi sa paghahatid ng mensaheng may laman at kabuluhan. Isa sa mga taong nagbigay ng malaking impluwensya sa kanya ay si Francis Magalona, na kilala bilang master rapper ng Pilipinas. Nakatrabaho ni Glock-9 si Francis sa mga kantang Lando at dito siya higit na napansin ng mas malawak na publiko. Itinuturing niyang mentor si Francis M dahil sa paggabay nito sa kanya hindi lamang sa technical na aspeto ng rap kundi sa responsibilidad ng pagiging isang artistang may paninindigan. Bagaman matagal na siyang nasa underground scene, ang kanyang paglagda sa ilalim ng Sony Music Philippines ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapasok sa mainstream na industriya. Sa tulong ng record label, nailabas niya ang kanyang mga album na nagpakilala sa kanya bilang isang seryosong manunulat at hindi lamang isang rapper na nakikiuso. Ang kanyang unang mga album ay nagpakita ng kakaibang estilo na nakaugat sa realidad ng lipunan. Bukod sa mga producers at record executives, mahalagang banggitin ang papel ng mga kapwa musikerong tulad ni Dong Abay na naging katuwang niya sa ilang proyekto. Ang mga kolaborasyong ito ay nagpalawak sa kanyang abot at nagbigay daan upang makilala siya sa iba't ibang genre ng musika. Maraming dahilan kung bakit tinangkilik si Glock-9 ng mga Pilipino. Una, malinaw at malalim ang kanyang panulat. Hindi siya natatakot talakayin ng mga isyong panlipunan tulad ng kahirapan, diskriminasyon, katiwalian at pagkakakilanlan. Pangalawa, gumagamit siya ng wikang madaling maunawaan ngunit may lalim. Pinagsasama niya ang matatalinghagang pahayag at tuwirang paglalahad upang maiparating ang kanyang punto. Pangatlo, nakikita ng publiko ang kanyang pagiging totoo. Hindi siya nagtatanghal ng imaheng malayo sa kanyang pinagmulan. Sa halip, ipinagmamalaki niya ang kanyang pagiging anak ng masa. Ang kanyang musika ay nagiging boses ng mga taong hindi nabibigyan ng sapat na representasyon sa mainstream media. Dahil dito, nabuo ang tiwala at paghanga ng tagapakinig sa kanyang pagkatao at adhikain. Ang pagsikat ni Glock-9 ay hindi resulta ng isang kanta lamang. Ito ay bunga ng tuloy-tuloy na paglikha ng makabuluhang awitin. Isa sa mga kantang nagpatibay sa kanyang pangalan ay ang Upuan na tumatalakay sa pananagutan ng mga lider ng bansa. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bako? Sa pamamagitan ng matapang na liriko, ipinakita niya ang pananaw ng karaniwang mamamayan hinggil sa kapangyarihan at pamamahala. Sumunod dito ang mga kantang tulad ng Walang Natira at Sirena. Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag Ang Sirena ay tumatalakay sa karanasan ng isang batang lalaki na nakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanyang sexual na oryentasyon. Naging makapangyarihan ang awiting ito dahil sa empatya at pag-unawa na ipinakita sa kwento. Samantala, ang Walang Natira ay naglalarawan ng pangarap ng kabataang Pilipino na napipilitang mga ibang bansa dahil sa kulangan ng oportunidad sa sariling bayan. Ang mga kantang ito ay hindi lamang sumikat sa radyo kundi naging bahagi ng diskurso sa lipunan. Dahil dito,
Kinilala si Glock-9 bilang isang makatang may malasakit sa bayan. Bukod sa nabanggit, kabilang sa kanyang mga kilalang awitin ng Upuan, Hari ng Tondo at Simpleng Tao. Ang Hari ng Tondo ay nagpapakita ng kwento ng isang taong handang gawin ang lahat para sa pamilya. Samantalang ang Simpleng Tao ay nagsasalaysay ng buhay ng isang karaniwang individual na nagsusumikap sa kabila ng limitadong kakayahan. Sa larangan ng album, naglabas siya ng mga proyektong tumanggap ng parangal at pagkilala mula sa iba't ibang institusyon. Ang kanyang mga album ay nagpakita ng consistent na kalidad ng produksyon at lalim ng mensahe. Marami sa mga itong nagkamit ng platinum at gold record status, patuloy ng malawak na suporta ng publiko. Hindi naging ligtas si Glock-9 sa mga kontrobersiya. Dahil sa kanyang matapang na paninindigan, may mga pagkakataong binatikos siya ng ilang sektor. Ang kantang Upuan ay umani ng reaksyon mula sa mga ilang politiko na nakadama ng pagkakatamaan. May mga nagsabing siya ay masyadong kritikal at dapat umiwas sa isyong pampolitika. Gayunpaman, ipinagtanggol niya ang kanyang karapatan bilang mamamayan at artista na nagpapahayag ng saloobin. Nagkaroon din ng diskusyon hinggil sa temang tinalakay niya, partikular sa Serena. May mga konserbatibong grupo na tumutol sa pagbibigay din sa usapin ng sexual na identidad. Sa kabila nito, mas maraming nagpahayag ng suporta at nagsabing mahalagang buksan ang ganitong usapan sa pamamagitan ng sining. May mga pagkakataon ding na pag-uusapan ang kanyang paglipat ng record label at mga isyong may kinalaman sa kontrata. Subalit hindi ito nauwi sa matinding sigalot. Sa halip, nanatili siyang profesional at nakatuon sa paglikha ng musika. Dagdag pa rito, naging hamon sa kanya ang balanseng pamumuhay bilang artista at ama ng pamilya. Inamin niya sa ilang panayam na hindi madali ang pagsabay ng trabaho at personal na buhay. Gayunpaman, pinili niyang unahin ang kapakanan ng kanyang pamilya at umiwas sa mga gawi na maaaring makasira sa kanyang pangalan. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo si Glock-9 sa industriya ng musika. Patuloy siyang naglalabas ng mga bagong awitin at nakikipagkolaborasyon sa iba't ibang artista. Mula sa mga veterano hanggang sa mga bagong mukha sa industriya, aktibo rin siya sa paglahok sa mga konsyerto at pampublikong pagtatanghal sa loob at labas ng bansa. Bukod sa paglilikha ng musika, abala siya sa kanyang pamilya. Kilala siya bilang isang responsableng ama at asawa. Madalas niyang ibahagi sa mga panayam na ang kanyang pamilya ang nagsisilbing inspirasyon sa kanyang mga likha. Pinipili niyang maglaan ng oras sa kanyang mga anak sa kabila ng kanyang schedule. Nakikibahagi rin siya sa mga proyekto may kinalaman sa advokasya. Ilan sa kanyang mga gawain ay nakatuon sa pagtulong sa kabataan, partikular sa mga nagnanais pumasok sa larangan ng musika. Nagbibigay siya ng payo at suporta sa mga baguhang rapper at manunulat. Sa pamamagitan nito, naipapasa niya ang kaalaman at karanasan sa susunod na henerasyon. Sa hinaharap, inaasahan na magpapatuloy siya sa paggawa ng musika na may temang panlipunan. Ipinahayag niya sa ilang panayam na nais niyang mas palawakin ang saklaw ng kanyang mga proyekto, kabilang ang posibleng paglikha ng mga akdang para sa pelikula at telebisyon. Hindi rin nawawalang posibilidad ng mas maraming international na kolaborasyon. Bukod dito, patuloy niyang pinauunlad ang kanyang kakayahan bilang manunulat. Hindi siya nakukontento sa nakamit na tagumpay. Sa halip, patuloy siyang nag-aaral at nagsasaliksik upang mapanatili ang kalidad ng kanyang mga akda. Kabilang sa kanyang mga pinagkakaabalahan ang pagbuo ng bagong material para sa mga susunod na album. Nakikipag-ugnayan siya sa iba't ibang producers upang makabuo ng tunog na makabago, ngunit nananatiling tapat sa kanyang identidad. Lumalabas din siya sa mga digital platform upang mapaabot ang mas batang henerasyon ng tagapakinig. Pinag-aaralan din niya ang paggamit ng teknolohiya sa distribution ng musika. Sa panahon ng streaming, mahalagang maunawaan ang galaw ng merkado. Aktibo siyang nakikilahok sa online performances at virtual collaborations. Sa hinaharap, layunin niyang maglunsad ng mga proyektong pangkomunidad na magbibigay ng oportunidad sa mga kabataang may talento sa pagsusulat at pagrarap. Nais niyang magtatag ng mas sistematikong paraan ng mentorship upang mas maparami pang kabataan ang mabigyan ng pagkakataon. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng kanyang malasakit hindi lamang sa sariling karera, kundi sa pag-unlad ng industriya. Pag-ibig ko